Kasi, ganito po ang nangyari. Si PBBM po, mga kababayan, at Leni Robredo ay kumpirmado magkaalyado na po. Patay. Mga kababayan. Patay kang Saraka. Ma'am Lini Channel. Hello po sa dyan kay Ma'am Rosemary Romero and kay April 22 Erika and kay Virginia Domingo. Hello po ma'am and kay Sir Jesus Beltran Jr. Jerry ng Taiwan and kay Larry Orabi. Hello po. Manny Villasiran and kay Lakwatserang Ilocana. Hello po sa dyan. Mga kababayan, kumpirmado po. At eto na nga, inamin na ng palasyo, mga kababayan, Leni Robredo. Ma'am Susan Vergara, ako Ma'am Susan, maraming salamat po Ma'am sa yung palipad na ako. Thank you so much Ma'am Susan. No, na kahit hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa akin. Ayun, maraming salamat Ma'am Susan, ingat ka palagi dyan. And, alam nyo sa totoo lang Ma'am Susan, ito na nga, inamin na ng palasyo na si Leni Robredo ay magkaalyado na. So, patay tayo dito ngayon. Ano to? mga DDS. Paano to ngayon? Patay tayo dyan. Eto, mga kababayan, congratulations kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Mayor Leni Robredo, no? Ang bagong aliado, bagong kaalyado. Eto na, mga kababayan. No, panoorin natin at pakinggan natin ang balita na kung saan kinumpirma Robredo kaalyado na. Patay kaya. White Shadow, hello po. Ito, pakinggan natin na mga kababayan ang balita. Malacanang says President Bongbong Marcos considers Naga City Mayor Leni Robredo an ally of his administration. Ayun na. Robredo's name came up as Malacanang discussed plans to increase the local government support fund. For more, we're joined live by mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano mismo yung sinabi ng palasyo patungkol dito kay Mayor Robredo? Denise, for context, tama ka, pinag-uusapan nga yung pagdadagdag ng pondo sa Local Government Support Fund or yung LGSF. Ang sabi ni Yusek Claire, nakikinig daw kasi ang Pangulo sa hinaing, sa suhestyon at opinyon ng mga local leaders. Nabanggit nga niya si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na isa daw sa mga pumuri at nagsabing maganda nga yung LGSF kasi nakakita daw kung saan napupunta yung pondo at merong transparency. At dahil dyan, naitanong sa palasyo kasi hindi naman ito yung unang beses na nabanggit si Mayor Leni Robredo sa mga press briefing. Kaya naitanong siya, maituturing na bang kaalyado si Robredo? Ang sagot naman ng palasyo, paningin daw ng Pangulo, kaalyado ang lahat ng tao, lahat ng bayan at lahat ng leader, itinuturing nga nilang kakampi. Ano man daw yung kulay, hindi raw sila ituturing ni Pangulong Marcos na kalaban. Pero ibang usapan doon sa mga sinasabing obstructionist, nagbabago daw ng ibang pananalita dyan. Si Sara yon, obstructionist. Lakers TV, hello po. Kasi bagamat lahat or kahit sino naman daw ay may kalayaan at tumulig sa administrasyon, lalo na kung makatutulong daw at makanga sa pamahalaan, meron daw iba talaga na wala daw kasing nakikita at walang ibang ginagawa kundi ang manira ng manira. Yan yung mga tinatawag nga ni Yusek Claire na obstructionist. Denise. Okay, Julie, puntahan na lang muna natin yung sinabi din ni Interior Secretary Remulla about him wanting itong illegal possession of firearms to be non-bailable. Ano bang posisyon ng palasyo at ng presidente dito? Does he support this proposal? Ang sabi ni Yusek Claire, nakikita nila na maganda naman daw itong proposal na ito kasi unang-una, marami nga nangyayaring shooting incident at mga karahasan sa mga eskwelahan. So, para naman daw yan sa mas protektadong bansa. Pero, dito sa mismong suhestyon na gawing non-bailable offense nga, yung pagdadala ng illegal possession of loose firearms, ang sinasabi ni Yusek Claire, kailangan muna daw pag-aralan bago magsabi ng stance ang Pangulo kasi ayan, bago natin ipagpatuloy yan mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa pagkukonsidera ni PBBM na kaalyado si Leni Robredo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, siguro mga 3 months ago, 3 months ago, nag-uusap-usap kami sa group chat namin, mga BBM vloggers.
Actually, hindi lang naman isa ang group chat namin, marami kaming group chat kasi may group chat travel, merong group chat about pag-support kay BBM, merong group chat about personal problems, kaya marami kaming group chat. Ngunit mga kababayan, naitanong ko kasi unang pinag-uusapan namin doon, kung si Senator Antonio Trillanes pa ay gagawing DILG Secretary. So ngayon mga kababayan, merong nagsabi na hintay lang tayo kasi nga 'di ba 1 year pa kasi bago mapalitan. So ngayon, sabi ko naman, oo nga kasi 'di ba kailangan bago palitan si John Vic, si Trillanes siguro ang papalit. Pero 1 year nga ang hinihintay. Ngayon mga kababayan, merong nag-comment sa akin na kapwa vlogger na Dilawan. Actually, ang BBM vloggers at Dilawan vloggers or Pinklawan vloggers is close naman talaga. Hindi naman magkakaaway. Actually real talk lang, yung mga kakamping vloggers or liberal vloggers, hindi po namin sila kaaway. Never po kaming nag-aaway, never po kaming, actually kung nakita nyo nga, sorry, kung nakita nyo nga nung burol ni Mima, halos nandoon po yung mga BBM vloggers at yung mga Dilawan vloggers, no? So sa totoo lang mga kababayan, meron kasing nagsabi sa akin, no? At actually isa din sa group of Chinese businessman in the Philippines, no? Parte sila ng mga mayayamang Chinese na negosyante sa Pilipinas. Kinausap din ako. Sabi sa akin, kasi nung una hindi niya ako kilala at yung bago tayo pupunta dun sa vloggers, ito muna tayo sa Chinese. So ngayon, mga sorry. Parang may pahiwatig to parang ayaw akong pasalitain Sabi sa akin nung Chinese, no, party kasi siya ng mga Chinese businessman in the Philippines. Actually, mayaman talaga siya. No? Kasi billion talaga ang business niya. So sabi niya sa akin nung una, hindi pa niya ako kilalang si Ken Garcia. Sabi niya, "Oy, ikaw ba yung vlogger?" Sabi ko, "Opo." Sabi niya, "Kasi nakilala kita dati nung kasagsagang 2022 election. Binibira mo si Leni Robredo." Sabi niya, "Actually, hindi ako maka-BBM pero suportado namin si Pangulong Bongbong Marcos." Sabi niya. Tapos Chinese talaga siya, businessman, kilala niyo yan. Tapos sabi ko, "Bakit po?" Sabi niya, "Alam mo ba, na-offend ako sa mga sinasabi mo." Oy, Nistor Putian, maraming salamat po sir sa yung super chat. Ayan, sa Sana Robredo for President, Bongbong Marcos for Vice sa 2028. Sana nga sir So ngayon, ang sabi niya, continue tayo. Sabi niya, "Alam mo ba na merong malaking twist na mangyayari?" Tapos, sabi ko naman, ano pong mangyari, sir? Sabi niya, "Kami po, mga businessman in the Philippines, Chinese Union businessman in the Philippines, pumunta kami kamakailan lang kay Mayor Leni Robredo." Actually, mga kababayan, hindi ko maipakita sa inyo dito yung pruweba kasi nga, hindi ko naman po pwedeng, "Sir, isend mo sa akin yung picture niya." Hindi naman siguro po pwede kasi businessman nga. Sabi niya, "Marami po kami na kumakausap, no?" Sabi niya, "Marami po kaming kumakausap kay Leni Robredo na tumakbo siya." Kasi actually, bago kami humingi na lumapit kay Leni, lumapit kami kay PBBM. Sabi niya. Tapos sabi ko, "Ano pong nangyari, sir?" Sabi niya, si PBBM, nung pinuntahan namin, mga Chinese businessman, mga Chinoy dito sa Pilipinas, sabi niya, pumunta kami doon. Ang sabi naman ni BBM sa amin, handa siyang sumuporta kung sino ang kanilang susuportahan. Yung mga Chinese Union, sabi naman nila, "So, ang gusto kasi namin, Mr. President, si Leni Robredo." Sabi naman daw ni PBBM, "Nasa sa inyo na yan. Kung makumbinsin nyo si Mayor Leni, nasa sa inyo yan. Kasi kung sino man yung gustong kumausap sa akin at lalong-lalo na sundin." Yan lang naman daw ang sabi ni BBM. Sundin ang kanyang plataforma ngayon na anti-corruption, matigil ang korupsyon, matuloy ang proyekto para sa bayan. So, handa daw si PBBM na susuportahan. Ngayon, itong mga Chinese group businessman sa Pilipinas, pumunta ngayon kay Leni kasi bago sila pumunta kay Leni, nagpaalam muna kay BBM. So, ngayon pumunta na. Ngayon, hinarap naman daw sila ni Mayor Leni. Actually, may dinner nga sila Actually, ito hindi ako nagsisinungaling, mga kababayan, Pexman.
Etong businessman na to, kung naalala nyo, siya po ang nakabili ng Globe Asiatic. Take note, yung Globe Asiatic dati, sikat yan noong kasagsagan ng Wawawi ni Willie Rebillame. Siya po ang nakabili ng Globe Asiatic. Globe Asiatic, as in, parang ano yan siya parang real estates, ganyan. So, billionaire nga. Kilala nyo to. Hindi ko na sabihin kung sino. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, nakipag-dinner kami kay Mayor Lenny. So, hinarap naman niya kami, kinausap niya kami. So, ang sabi nga niya, naghihintay lang din daw na may lumapit kay Mayor Lenny. Naghihintay lang din daw si PBBM na may lumapit sa kanya, na i-endorso niya. As long as yung susunod, kaya nga nung in-interview si PBBM, kung naalala ninyo, ang sagot ni PBBM, as long as ang aking plataforma ay sundin at kung ang papalit man sa akin ay anti-corruption, wala akong problema dyan. Yun, kung ano yung sinabi ni PBBM sa interview, ganun din ang sinabi. Ganon din ang sinabi nitong businessman na nakausap ko. Kasi nung time na yon kung bakit ko siya nakausap, sa isang event. Meron kasing isang event na dinaluhan niya na, pero hindi ako dumalo. Nandun lang ako nung time na yon na nakaupo. Nakaupo ako, tapos kumbaga parang nagawa ata ako ng reaction no, na pang-post sa TikTok at sa Facebook. Tapos nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, oh nice, ikaw pala si Kent Garcia. Sabi, opo, sabi niya. Pero totally na-offend ako sa mga banat mo kay Lenny noon, noong 2022 election. So kilala niya ako. Ngayon, sabi niya, actually marami daw siyang vloggers na kakilala sa mga liberal vloggers, yung mga kakamping vloggers. Marami siyang kakilala. Actually, mahilig siya sa politics. So ngayon, sabi ko nga, alam ninyo, may malaking twist. Ngayon, nung nag-usap-usap naman kami mga vloggers sa group chat, merong isang vloggers na nagsabi sa akin, abangan mo lang, Kent, may malaking twist yan. Di ba yung tanong ko kung si Trillanes ba ang magiging DILG? So, wala namang kumpirmasyon. At ang sabi nga din ni Trillanes, kung tayo ay makakatulong sa administrasyon at kung tayo naman ay pagbigyan o gawin tayong DILG, why not? Diba? Sinabi ni Trillanes yan, mga kababayan, sa interview. Alam ko napanood nyo yan. Kung sino mang nakapanood dyan, paki-comment na lang. Sinabi ni Trillanes yan. Ako, naghihintay lang ako na ako'y kakalabitin at gawing DILG as long as makakatulong tayo sa bayan, walang problema dyan. Sabi ni Trillanes sa interview yan. So ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, confirm, na kinonsidera ng Malacanang na kaalyado nga si Lenny. 'Di ba? Oo, so sa madaling salita, mga kababayan, alam nyo na. So dito, actually maaga pa eh. Maaga pa. Mga kababayan, maaga pa eh. 'Di ba? Maaga pa kasi yung pagdeklara eh. Hindi natin alam. Sir Joe's Art, hello po sa dyan. Ma'am Ninita, hello po. Hindi natin alam kung ano yung takbo. Actually, malayo pa. 2026 pa lang. Baka malaman natin, baka mga January, February of 2027. Tandaan nyo yan January, February of 2027, baka may magdeklara bigla. Yun lang. Hindi ko naman sinabi na paniwalaan nyo, pero tandaan nyo yung sinabi ko. Baka may magdeklara bigla, at saka baka magulat kayo, hindi aabot Nobyembre, may senador na dadamputin. Ay, sorry, nadulas na naman tayo. Sorry mga kababayan. Baka magulat tayo. Malayo lang ang Nobyembre. September naman, may cellphone, di ba, bago? Bagong iPhone 18. Lalabas sa month of September. So, iPhone yun sabi ko Hindi senador, iPhone. Bagong iPhone. Nagre-release ang iPhone, ng iPhone 18. Kayo naman, 'di ba? September 19, 2026. Magre-release ng bagong iPhone.
Ako, mapagalitan tayo nito. Yahak. So, kinaklaro ko lang ha, mga kababayan. Sinabi mismo ng Malacanang na kinukonsidera na nakaalyado ng palasyo anumang kulay. Kahit si Leni Robredo ay kinukonsidera din ng palasyo na kaalyado. As long as hindi, hindi, anong tawag kanina mga kababayan? Anong tawag no ni Jose Claire Castro? Hindi mga maninira. Ito yun, no? Ito yun, no? Yung pagdadala ng illegal possession of loose firearms, ang sinasabi ni Yusek Claire, kailangan muna kung makatutulong daw at makapagsasabi ng mga mas maganda pa daw na proyekto para nga sa pamahalaan. Meron daw iba talaga na wala daw kasing nakikita at walang ibang ginagawa kundi ang manira ng manira. Yan yung mga tinatawag nga ni Yusek Claire na obstructionist. Denise. Okay, Julie, puntahan na lang muna natin yung sinabi din ni Interior Secretary. Diba? Mga obstructionist. Yun yung sinabi ni PBBM. Alam nyo na, mga kababayan. So, at least, alam na natin na ang Pinklawan at Dilawan at loyalista ay nagkakaisa na. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Di ba mga kababayan? Naalala nyo ba? Noon, kasagsagan na presidente si Digong, ang loyalista at Dilawan laging banatan, awayan, banatan. So, ngayon, ang Dilawan at loyalista, nagkasundo na. Nagkaisa na. O, di ba ang ganda? Di ba? Kakuyaw story, hilo. So, ngayon, mga kababayan, ang problema na lang ng Pilipinas, ito mga DDS. Di ba? Ang problema ng Pilipinas, sa Bisaya pa, sagbot sa Pilipinas, DDS. Kahit anong gawin mong pagwawalis, may sagbot pa rin. Pero at least, mga kababayan, nakita naman natin, kahit nanggugulo itong mga DDS, wala naman mga kwenta yan. Sabi ni Kakuyaw Stories, yung kakamping na Gabi Fineda, tuloy pa rin ang pambatikos kay PBBM. Hayaan natin. Actually, ito real talk lang. Mga kababayan, yung mga vloggers kasi, hindi naman sila parte ng administrasyon. Yung mga vloggers kasi, hindi din natin yan masisisi kung hindi sila makamove on. Kaya, katulad niyan, kami, mga pro-admin vloggers, wala naman kaming kinalaman kung ano ang galaw ni PBBM, kung ano ang kasunduan nila ni Mayor Leni Robredo. Wala kami doon. Ang sa amin lang, kung saan yung mabuting ginagawa, yun lang ang aming inaano. Diba? Kung ano man yung mga vloggers iba dyan sa Dilawan, sa kanila na po yan. Oo, hindi naman sila related sa mga politician eh. Kasi katulad sa amin, BBM vloggers kami. Nagsusuporta lang kami sa mga magagandang programa, mga gandang nagawa, at yung mga pag-improve ng ating bansa. So, itong mga Pinklawan vloggers, nasa sa kanila na yan. Kasi nga, meron tayong tinatawag na content creation or content creators. So, kung hindi sila gagawa ng content, wala silang content eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay kayang kontrolin. Yeah? May kanya-kanya tayong kalayaan, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong kwento sa buhay. Ngayon, hindi din natin masisi kung merong mga loyalista na ayaw kay Leni. Hindi din natin masisisi na may mga Pinklawan na ayaw kay BBM. As long as magkasundo ang dalawang panig, much better. Kasi bakit? Mas nakakabahala kung ang mga politiko ay magbabanggaan. Bakit? Kapag ka ang dalawang panig ng politiko magbanggaan, damay po ang ating bayan. Pero kung ang mga supporters lang naman ang magbabanggaan, wala yan.
'Di ba? Wala 'yan mga kababayan. 'Di ba? Wala 'yan. Vlogger lang 'yan. Diyos ko, hindi naman parte ng ano 'yan, ng politika. Vlogger is still a vlogger. Politician is still a politician, pero may impact. 'Di ba? Hayaan natin yung mga vlogger na 'yan. Kahit dito sa grupo namin, merong mga ayaw kay Lenny. Kahit sa grupo ng mga vlogger sa Kakamping, merong ayaw kay BBM. As long as hindi naman sila parte ng politika, walang problema 'yan, mga kababayan. 'Di ba, Ma'am Josephine? Kaya sa totoo lang, content lang 'yan. Oo. Content is content. 'Di ba? Ang tignan kasi natin, mga kababayan, kasi mas marami kasi ang mamamayan kaysa sa mga vloggers. Take note, ilan lang naman kami mga vlogger sa Pilipinas, hindi man kami aabot ng 5,000. Oo, yung mga political vlogger, hindi man kami umabot, siguro nasa mga 200. 200 katao lang kami mga political vlogger sa Pilipinas. So, mas marami pa rin ang mamamayan. Ako bilang isang vlogger, bilang isang political vlogger, content creator, social media influencer, ang aking maitulong lang sa mga nanonood sa akin, 'di ba? Ay kung saan po yung tama, suportahan po natin, no? Kung saan po yung ikakabuti nating lahat, doon po tayo. Huwag po tayong maging kulto. Bakit? Kung si BBM ay sinuportahan natin, hindi po magtagal si BBM, 6 years lang po ang pamumuno niyan. Pagkatapos ng kanyang termino, mamimili na naman tayo ng bago. 'Di ba? Na kung saan nakakabuti, kung saan nakakatulong, kung saan nakakapagbigay ginhawa sa ating mga mamamayan. Huwag po kayong basta-basta sumuporta sa isang politiko na kapag wala na sa posisyon yan, wala naman yan na eh. Do you think pag si BBM bababa yan bilang presidente, wala na yung power? Katulad kay Digong. Si Digong nakulong, si Digong bumaba. Pero tignan nyo yung mga DDS, ginawa nilang santo si Digong. Ano pa bang maitulong ni Digong? Diyos ko, sa lapid na andila, ugod-ugod na maglakad, hindi na nga makatayo, nagkumot-kumot na nga ng tae, tinubuan na nga ng kurikong. Ano makukuha nila dyan? Di ba? Mag-focus tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya ganun yon. Una, wag po tayong mag-focus sa Pangulo kasi ang Pangulo 6 na taon lang yan. Pagkatapos ng termino niyan, mamimili na naman tayo ng panibago. Pero, hindi naman sa pag sinabi nating wag mag-focus ay parang wala kang pake. Ganun pa rin, may pakialam pa rin. Pero, priority natin yung ating buhay. Priority natin yung ating pamumuhay. Bakit? More on politician. Kapag nanalo yan, wala nang pakiyan sa mga botante. Maalala ka lang naman yan pagkatapos ng eleksyon eh. Maalala ka lang yan pag kasagsagan ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, mawawala yan. Diyos ko. Bakit sa barangay nyo ba araw-araw kayo makikita ang congressman? Sa lugar nyo ba araw-araw nyo nakikita may mayor? Barangay chairman nga, bihira nyo lang makita. Pero pagkasagsagan eleksyon, kahit putik, kahit may tae pa yung kanal na yan, papasukin. Kahit nga gakling katumae, hindi ka pa nagugas ng kamay, makikipagsikan sa'yo si mayor eh. Luso. Kaya nga lagi kong pinapaalala, kapag may mga politiko, namimigay ng 3 kilong bigas, 10 pirasong sardinas, at 3 pirasong noodles, hindi porkit binigyan ka, iboto mo na. Isipin mo mabuti, yung 3 kilong bigas, 10 pirasong sardinas, hindi mo kayang isustain yan sa loob ng 3 taong kanyang panunungkulan. Kung bumoto ka ng mayor, nanalo, 3 taon upo yan. Bakit? Yun bang bigas na binigay niya 3 kilo? Kaya mo bang i-divide yan sa loob ng 365 days times 3? Hindi nga. Ngayon, teknik natin ngayon mga kababayan, yung politiko na kahit may sakuna, nakikita mo. 'Di ba? Sir Dana Carino, Ma'am Dana Carino, hello po.
'Di ba? Ganoon. Ang suportahan mong politician, pagdating may sakuna, nakikita mo, may bagyo nandun, may lindol nandun. Pero hindi po lahat ng politician na nandun ay nakakatulong. Bakit? May ibang politiko, pag may nilindol, namatay, nandun sa patay nakapokus. So, paano naman yung nadaganan? Paano naman yung buhay na humihinga? Paano naman yung nadaganan? Tapos kailangan niya ng tulong. So, hindi niya titignan. Bakit? Kasi nandun siya sa burol nakaabang. 'Di ba? Minsan, sinisigaw, ang taas ng ratings. Tapos pag may baha, hindi nakikita kasi natatakot mapasukan ng buhangin yung engron. Mamaga. Luso. Pero pag eleksyon na, kalayo-layo ng bundok, naaakyat. Yung matanda na hindi kilala, na galing sa palayan, ultimo yung palayan, nakabuta si Inday. Nakabuta si Dudong. Pumunta sa palayan, nakita mo yung nag-aararo, aakbayan pa. Tay, kumusta ang buhay-buhay, tay? Pagkatapos ng eleksyon, sasabihin ni tatay, saan na kaya yun? Di ba? Ganon yun. Mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-focus sa mga pautot na sardinas, 3 kilong bigas. Tangina, hindi mo kayang i-divide yan sa 365 days times 3. Na panunungkulan nila. Di ba? Buti pa si Vico Soto. Kahit saang iskinita, makikita mo. Nag-iikot kada umaga. Di ba? Nag-iikot si Vico. Real talk si Vico, nag-iikot yan kada umaga. Di ba? Parang klaro.